Mapalad ang nag-iingat sa kanyang pusong matapat ng salitang nagbubuhat sa poong Diyos ng liwanag sa tiyagay aning ganap. Mapalad ang nag-iingat sa kanyang pusong matapat ng salitang bumubuhat sa poong Diyos ng liwanag sa tiyagay aning ganap, sa tiyagay aning ganap. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, marami sa mga nakarinig kay Jesus ang nagsabi, "Tunay ngang ito ang propetang hinihintay natin." Ngunit sumagot naman ang iba pa, "Maaari bang magmula sa Galilea ang Mesiyas? Hindi ba sinabi ng kasulatan na magmumula ang Mesiyas sa lipi ni David at sa Bethlehem na bayan ni David ipanganganak?" Magkakaiba ang palagay ng mga tao tungkol sa kanya. Ibig ng ilan na dakpin siya, ngunit wala namang nangahas humuli sa kanya. Ang mga kawal na bantay sa templo ay nagbalik sa mga punong saserdote at sa mga pariseyo. "Bakit hindi ninyo siya dinala rito?" tanong nila sa mga bantay. Sumagot sila, "Wala pa pong nagsalita ng gaya niya." "Kayo man ba'y nalinlang din?" tanong ng mga pariseyo. "Meron bang pinuno o pariseyong naniniwala sa kanya?" Wala. Mga tao lamang na walang nalalaman sa kautusan ang naniniwala sa kanya. Mga sinumpa. Isa sa mga naroroon ay si Nicodemo na nagsadya kay Jesus noong una. Tinanong niya sila, "Labag sa ating kautusan na hatulan ang isang tao nang di muna nililitis at inaalam kung ano ang kanyang ginawa, hindi ba?" Sumagot sila, "Ikaw ba ay taga-Galilea rin? Magsaliksik ka't makikita mo na walang propetang magmumula sa Galilea." At umuwi na ang bawat isa. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat at makinig sa homilya. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa mga nasa barangay. Magandang umaga rin sa mga nasa tahanan at nagsisimbayan online at sa lahat ng nasa abroad. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Kung ano ang inilalagay sa isip, siyang pinaniniwalaang pilit. Kung ano ang inilalagay sa isip, siyang pinaniniwalaang pilit. Ito po ang nais ipabatid ng ating mga pagbasa sa araw na ito. Sa ating unang pagbasa, pinagplanuhan ng mga tao
na patayin si Jeremias. Galit na galit ang mga tao kay Jeremias dahil pinangangaralan ni Jeremias ang mga tao tungkol sa mga masasama nilang gawa. Ay gano'n naman talaga, di ba? Kalaban ng masama ang mabuti, no? Kalaban ng masama, hindi kalaban ng mabuti ang masama, no? Kasi kahit kailan hindi kumakalaban ang mabuti, no? Masama ang kumakalaban. Kaya pakiramdam ng mga tao, kinakalaban sila ni Jeremias dahil tinutuwid ang kanilang baluktot na pag-iisip. Sumasamba kasi ang mga tao sa Diyos-Diyosan. Tinatama sila ni Jeremias. Pinagsasabihan sila. Tinuturuan sila. Pero hindi nila matanggap ang sinasabi sa kanila ni Jeremias. Kaya nga nabuo ang galit. Kasi pakiramdam nila, kinakalaban sila. Sa galit, pinag-isipan nilang patayin si Jeremias. Pakiramdam kasi nila, bula ang propeta si Jeremias. Yun ang nasa isip nila. Hindi siya totoong propeta. Bakit siya kailangang mangaral? Bakit siya ang nagtuturo? Kaya nga, sa ating narinig na unang pagbasa, ganun na lang ang pagsusumamo at panalangin ni Jeremias sa Diyos. Ang sabi niya, Panginoon, ikaw ay hukom na makatarungan. Nababatid mo ang isipan at damdamin ng bawat tao. Ikaw ang maghiganti sa mga taong ito. Ipinapaubaya ko na sa iyo ang aking gawain. Tunay nga na kahit kailan ang mabuti hindi kumakalaban sa masama. Kaya nga si Jeremias kahit kinagagalitan, kahit pinag-iisipang patayin, hindi siya gumanti. Hindi siya lumaban. Tayo, di ba? Pag ginawang ka ng masama, anong gagawin mo? Ay gaganti ka. Pag naisip mong ikaw ay pinagpaplanuhan na patayin, di ba? Anong gagawin mo? Bay, syempre, nag-iisip ka din, paano ba ako makakaisa dito? Paano ba ako makakauna dito? Di ba? Pero si Jeremias, ang ginawa, ipinagpas sa Diyos. Hinayaan ang Diyos ang gumanti. Hinayaan niya ang Diyos ang magparusa na lang sa mga tao. Sa panalangin ito, sinasabi ni Jeremias na alam ng Diyos ang laman ng isip at damdamin ng bawat tao. At hindi niya sila mababago kung kaya't ipinagpapasa Diyos na lang ang mga ito. Kung ano ang inilalagay sa isip, siyang pinaniniwala ang pilit. Yung mga tao, hindi mabago ang kanilang nasa isip. Kaya si Jeremias, pinagpasa Diyos na lang ang lahat. Samantala, sa ating ebanghelyo, magkakaiba ang pag-iisip at iniisip ng mga tao tungkol kay Jesus. Nagtatalo-talo sila kung siya nga ba ang Mesiyas. May nagsasabing siya. May naniniwalang siya. Pero marami naman din hindi. Meron ding iba ang pag-iisip. Kaya nga ang tanong nila maari bang magmula sa Galilea ang Mesiyas? Hindi ba sabi nila, ayon sa kautusan, magmumula daw ang Mesiyas sa lipi ni David at sa Bethlehem na bayan ni David ipanganganak? O hindi ba? Saan ba pinanganak si Jesus? Sa Bethlehem. Hindi ba? Mula siya sa lipi ni David. Yun ang hindi alam ng mga tao. Hindi nila alam at iba ang kanilang nasa isip. Yun ang problema.
Iba ang kanilang alam sa nalalaman na totoo. Kaya nga ang mga Pariseo, kumbinsido na hindi si Jesus ang Mesiyas. Mabuti na lang nandun si Nicodemo. Si Nicodemo, nakatagpo si Jesus bago ang pangyayaring ito. Kaya naman, anong depensa ni Nicodemo? Labag sa ating kautusan na hatulan ang isang tao nang di muna nililitis at inaalam kung ano ang kanyang ginawa. Hindi ba? Ayun, yun ang problema sa tao. Hindi kasi muna inaalam ang totoo. Kung ano lang ang nasa isip, yun ang pinaniniwalaan. At kahit tayo, ganyan. Hindi ba? Hindi lang nagsalita, anong nasa isip mo? Oh, masungit yan. Hindi lang nagsasalita, hindi lang umiimik, masungit na. Baka naman may pinagdadaanan. Ha? Meron lang sinabi, tinama ka lang, tinuruan ka lang. Ano nasa isip? Ay, stricto yan. Mahigpit yan. No? Di ba? Tinuruan ka lang naman. Gusto nyo ba hindi tinatama? Hello? Oh, ba't umiiwas pag tinatama? Hello? Oh, minsan di ba ganun? Kasi iba no? Iba yung pakiramdam natin, parang pakiramdam natin, inaatake tayo. Pero hindi mo na kasi natin inaalam ang totoo. Yung iba minsan sabihin, ay ang damot niyan. Porque ba hindi lang nagbigay, madamot? Baka naman meron lang paglalaanan. O baka naman naloko na, kaya nagiging wais na lang. No? Minsan ganun, di ba? Mali tayo ng iniisip sa ating kapwa. Mali tayo ng pag-iisip. Kaya nga maganda yung paalala ni Nicodemo. Kailangan muna nating litisin. Ano ibig sabihin pag nililitis? Kilalanin, alamin, kilatisin, saliksikin, di ba? Alamin mo muna bago ka humusga. Kilalanin mo muna bago mo husgahan. Alamin mo muna bago mo paniwalaan. Mga kapatid, ito yung paanyaya sa atin ng ating mga pagbasa sa araw na ito. Ano mang nilalagay sa iyong isip, siyang pinapaniwala ang pilit. Kaya magandang balikan, ano ang laman ng aking isip? Paano ako mag-isip? Paano ako humusga? Totoo nga, kung ano ang inilagay sa isip, siyang pinapaniwala ang pilit. Dahil ang isip ay makapangyarihan. Nagagawa nitong paniwalaan ang anumang ilagay natin sa ating kaisipan. Amen? Amen.